Bukod po sa Panatag Shoal, pinostehan na rin ng 40 barko ng China ang Escoda Shoal. Kaya nagdagdag na rin ang puwersa ang Pilipinas doon. Ang halaga ng lugar sa gitna ng agawan ng teritoryo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ang nakababahalang nadiskubre malapit sa Escoda Shoal, mga durog-durog na coral na pinaniniwala ang simula ng paggawa ng China ng artificial island. At ang umano'y Chinese divers na galing sa 3 research vessels na ito ng China na tila sinusuri na ang partenyo ng dagat. Sandamakmak na Chinese vessels din ang namataan dito ng Philippine Coast Guard, halos 4 na po. Kaya ang Philippine Navy nagpadala na rito ng barkong pandigma. Ang Philippine Coast Guard naman, 1 buwan nang hindi tinatanggal doon ang pinakamalaki nilang barko para pigilan ng China na gumawa roon ng isla. Nagdadive pa rin sila but I don't think that they are still continuing their efforts of doing illegal reclamation. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation. Ang Escoda Shoal ay 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Right now, it is the flashpoint because yun nga, doon natin nakita yung China na mag-uumpisa na mag-dredge, no? Mag-create ng artificial islands. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kung magtatagumpay ang China na magtayo ng artificial island doon. May outpost sila, pwede nila bantayan 24 hours a day yung reed bank. Reed bank is rich in gas. Ang estimate natin, 2 to 3 times larger than Malampaya. Yung Malampaya supplied us for about 25 years with gas. Yung gas dyan, 2 to 3 times larger. So it could even last up to 75 years. Malapit lang din ang Escoda Shoal sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre na may mga sundalong Pilipino na hinahatiran ng pagkain at iba pang supplies. It will be easier for them, no, na tuluyang harangan ang ating resupply operation sa Ayungin.